At ang dami hong nagmensahe sa akin na sana raw ay matalakay natin uli kahit bahagya yung ibang bagay, lalo na yung patungkol doon sa GAA ng 2025, yung budget. Attorney Vic Rodriguez nangangamba kung sakaling magtatagal pa ang desisyon ng Korte Suprema. Bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, mag-subscribe na para sa ating future update. Sa ginawang panayam ni Attorney Vic Rodriguez, malaki ang pangangamba nito na bago mailabas ng Korte Suprema ang desisyon o maglabas ng TRO laban sa General Appropriation Act, ay malaki umano ang posibilidad na mai-release na ng DBM ang total budget ng bansa. Dagdag pa ni Attorney Vic na pinapaspasan umano ng mga ito ang pag-release ng nasabing budget upang magamit na kaagad ang nasabing pera dahil alam umano nila na kapag naglabas na ng preliminary injunction ang korte laban sa isinampang kaso ni Attorney Vic Rodriguez, ay baka umano wala na silang magamit pa na pundo, kaya lubusan na lamang raw ang kanilang pagmamadaling mailabas ito kaagad. Matatandaan natin na naglabas ng desisyon ang Korte Suprema laban dito. Gagawin ang oral arguments sa Abril 1. Samantala, dagdag pa ni Attorney Vic Rodriguez na kung magtatagal pa ang desisyon ng Korte patungkol rito ay magiging isang paper victory na lamang ito kagaya ng nangyari sa pag-transfer ng pera ng PhilHealth sa National Treasury na halos mai-transfer na ang pera at tsaka pa lamang nakapaglabas ng TRO ang Korte upang pigilan ang paglipat ng pera nito. Ang kinatatakot lamang ni Attorney Vic Rodriguez na baka dumating ang araw na huli na ang lahat bago makapaglabas ng TRO ang Korte Suprema laban sa maanomaliang bicameral committee reports na hindi dumaan sa wastong proseso. Nanindigan rin si Attorney Vic Rodriguez na kaya lamang niya ito ginagawa dahil tungkulin niya ito para sa maprotektahan ang kaba ng bayan. Samantala, nanawagan rin si Attorney Vic sa lahat ng mga mamamayan na makialam at ipagkalat ang issue sa bicameral committee reports na maraming mga blanco para mas mamulat umano ang bawat isa laban sa ginagawa ng ilang nakaupo sa pwesto, isa raw sa paraan na kanyang nakikita upang marinig ng karamihan ang hinaing ng mamamayan. Naniniwala rin si Attorney Vic Rodriguez na darating ang mga araw na makakamit ng mga mamamayan ang hustisya laban sa mga kasong kanilang isinampa upang labanan ang walang habas na korupsyon sa ating bansa. Ay sa akin na sana raw ay matalakay natin uli kahit bahagya yung ibang bagay, lalo na yung patungkol doon sa GAA ng 2025, yung budget, at kung paano po ito related dito sa hindi talaga concern at hindi po talaga interest ng Marcos administration makabuti ang buhay at kalagayan ng ating mga kabataang Pilipino. So yan po ang ating pag-usapan at ang title po natin ngayon ay ang GAA 2025, 65% po nito January pa lang ay nagamit or na-allocate na. 65%. So baliktanaw po tayo, kahapon ay nag-utos ang Korte Suprema na nagtakda po sila ng araw April 1 of this year 2025 ay magkakaroon po ng oral argument doon sa kasong isinampa natin na maideklarang illegal, unlawful, immoral, unconstitutional at criminal ang 2025 budget. Malaking bagay po iyon na nag-set na ang ating Korte Suprema ng oral argument. Subalit, alam mo ninyo, katulad ninyo bilang Pilipino, ako'y tumugon sa hamon na pamunuan ng tunay at maisog na oposisyon. Ginagawa ko po yung abot ng aking makakaya na labanan ang korupsyon. At hindi pa man dumarating ang halalan bilang inyong kandidato at aplikanteng senador, sinimulan na po natin yung pangunguna dito sa tinatawag nating giyera or war on corruption. Nagsampa po tayo ng petition sa Korte Suprema, yung petition for certiorari and prohibition para po ideklarang illegal, null and void at unconstitutional itong 2025 budget na nakitaan nga po natin ng napakaraming blanco dyan sa BICAM Final Ratified, Approved, and Signed and Filed Conference Committee Report. Ito po yung nagiging pundasyon at sandigan ng ating taunang budget. Bilang Pilipino, bilang abogado, bilang maisog, ginagawa ko po yung aking obligasyon sa inyong lahat at bilang isa sa mga lumalaban dito sa korupsyon, nag-file nga po tayo ng kaso. Subalit,
alam mo ninyo, hinihikayat ko kayong lahat na sana ho ay makialam din kayo. Parinig po ninyo yung tinig ninyo sapagkat pera po nating lahat ito. Ang malungkot, 65% po ng 2025 budget. Ito pong budget, yung pinadedeklara nating unconstitutional, ay had been released. Na-i-release na po ng DBM. 65% of this 2025 illegal, immoral, unconstitutional, and criminal budget, 65% po nito ay na-release na ng DBM. January pa lang. Makikita natin, kaya tayo ay sinasabihan at inaakusahan na destabilizer. Kitang-kita natin ang motibasyon ng Marcos administration. Paspasin ang pag-release ng pera sa 2025 budget. Bakit? Natatakot po sila na mag-issue ng TRO at maging permanent injunction at ideklara unconstitutional itong 2025 budget. Nagmamadali po sila para po magamit nila yung kanilang AKAP, yung kanilang AIX, yung kanilang unprogrammed appropriation, yung kanilang korupsyon, yung kanilang pork barrel, yung tinatago po nila sa mga flood control programs puno na nandyan naman po talaga ang taguan, ang parking ng kanilang korupsyon. Alam mo ninyo, of the 6.326 trillion pesos budget natin sa 2025, na ilabas na po, na-release na ng DBM. January pa lang, unang buwan ng taon, 65% yan. Ang 65% po ay nagkakahalaga ng 4.1 trillion pesos. 4.1 trillion pesos, ang daming pera po nun na ilabas na po ng DBM sa loob lamang ng buwan ng January or Enero. Ang laking pera po nun, 4.1 trillion pesos ubos na, na-release na po ng DBM. At ang natitira na lamang po sa 2025 budget ay 2.22 trillion pesos. 2.22 trillion pesos. Nakakalungkot, sabi ko nga ho, na bagamat nag-set na po ng takda ng oral argument ng Korte Suprema, sana ho ay maintindihan din nila at maunawaan yung urgency ng sitwasyon. Ito nga ho, nailabas na yung 65% ng 2025 budget. Ang natitira na lang ay 2.22 trillion. At ito ho ang talagang nakakagulat, nakakagalit, yung 531.37 billion. Ulitin ko ha, 531.37 billion pesos na para sa unprogrammed appropriation ay na-release na. Unprogrammed appropriation, na-release na ho ng buwan ng Enero. Saan ka nakakita na yung unprogrammed appropriation ay naging priority? Ang unprogrammed appropriation po ay maisa sa katuparan lamang pag may sobrang koleksyon. O di kaya may sobrang pera, o di kaya ay nakautang ang gobyerno. Inuna po nila yung unprogrammed appropriation, prioridad nila yung unprogrammed appropriation. 531.37 billion pesos. Unprogrammed appropriation, ito po yung sinasabi nating pork barrel ng mga tiwaling mangbabatas. Diyan nila tinatago yung AKAP, yung ang kakapal ng aming pitaka, yung AIX. Diyan po nakatago yan, yung kanilang flood control programs, yung flood control funds, yung ginagamit po nila pang cat's eye, yung ginagamit nila pang rock netting, yung kung ano-ano po kung kapritsyo at luho ng mga mambabatas. Dito po nakatago yan sa program appropriation. Nakakapanghina dahil na-i-release na po ng DBM ang halagang 531.37 billion sa unprogrammed appropriation. Inuna pa yung unprogrammed appropriation. Alam mo ninyo yung unprogrammed appropriation, magagamit mo lamang ho yan pag may sobrang koleksyon ng gobyerno, pag may sobrang pera, pag may sobrang kita, o kaya pag may bagong utang. Ito, January pa lang, ngayon kasalukuyang taon na ilabas na. Pangalawa, yung budget po ng DPWH, yung Public Works, nag-release na po ang DBM ng 542.88 billion pesos sa Public Works. 542.88 billion pesos ang na-i-release na ng DBM sa DPWH.
Ang equivalent po nitong 542.88 billion pesos ay 41% ng buong budget ng DPWH para sa buong taong 2025. Yung 542.88 billion, ito po'y 41% ng 1.088 trillion allocation o pondo ng DPWH. January pa lamang ho, release na ng DBM ang 65% ng ating 6.326 trillion pesos budget. Kitang-kita mo, nagmamadali, hayok na hayok sa pera ng Pilipino. Nais nilang mailabas agad ito bago pa makapag-issue ng TRO o dili kaya ay magkaroon ng permanent injunction at madeklarang unconstitutional, illegal, invalid, unlawful, immoral at criminal itong 2025 budget ng Marcos administration. Bakit po tayo nalulungkot? Sapagkat kagaya po nung ating napag-usapan kahapon, baka naman pag lumabas na yung order ng Korte, halimbawa katigan talaga ng Korte Suprema at ideklarang unconstitutional ang 2025 budget, paper victory na lang ho, paper victory. Tagumpay tayo sa papel na lamang, sa kautusan na lamang, sa decree na lamang ng Korte, sa order na lang ng Korte, sa ruling na lang ng Korte. Pero hindi rin naabatan yung korupsyon na ating linalabanan. Kaya nga po, hindi ba't tinugon ko? Tumugon ako sa hamon na pamunuan ng tunay at maisog na oposisyon. At kabilang sa ating pangunahing legislative agenda ay amyenda ng plunder law. Ibaba natin yung threshold from 50 million to 1 million pesos. At pag nagawa na po natin yan bilang senador ninyo, ibalik natin ang parusang death penalty sa lahat ng mahatulang guilty sa kasong plunder at droga na siyang kasasangkutan ng taong gobyerno at ng mga dayuhan o banyaga o foreigner or alien. Yan po yung ating mga pangunahing legislative agenda. At of course, pag nagawa po natin yan, para naman umikot ang pera at sumigla